Kabanata 2. Ang hangin sa loob ng dormitoryo ng mga therapist ay tila naging kasing lamig ng isang punerarya. Si Mason, ang mapagmataas na co-therapist na may bahagyan aninag sa paningin, ay nakahiga sa kanyang kama habang abala sa kanyang Android phone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahaplos sa screen, abala sa pakikipag-chat sa kanyang mga gaming buddies. Puno ng kamandag ang kanyang mga mensahe. Paulit-ulit na nilalait ang pagkatao ni Lawrence. Tinatawag itong hambog dahil lamang sa pagiging dating doktor at pagiging dalubhasa sa teknolohiya. Sa kabila ng paghaharap nila sa general manager kung saan napatunayang malinis si Lawrence, ang puso ni Mason ay nanatiling tila uling sa itim dahil sa ingit sa promosyon na hindi napunta sa kanya. Biglang tumigil ang talkback voice ng kanyang telepono. Isang matinis at nakakangilong tunog ng static ang pumalit na tila kiskis ng bakal sa semento. Ang screen ng kanyang cellphone ay biglang uminit, sapat na para mapaso ang kanyang mga daliri. Mason, mahilig ka bang maglaro? Isang boses na parang nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay ang bumulong mula sa speaker ng phone. Nabitawan ni Mason ang kanyang telepono. Sino yan? Huwag mo akong biruin ng ganyan. Ang bawat pindot mo sa screen na ito ay isang kasinungalingan laban sa akin. Ang boses ay lalong lumapit, tila nanggagaling na sa ilalim mismo ng kanyang kama. Ngayon, ako naman ang maglalaro sa iyo. Mula sa bahagyang aninag na nakikita ni Mason, napansin niyang ang paligid ay nagbago. Ang dingding ng kanyang kwarto ay tila tumutulo ng isang malapot at itim na likido. Isang figura ang dahan-dahang bumangon mula sa dilim, ang anyo ni Lawrence, ngunit ang kanyang katawan ay baluktot at ang bawat hakbang ay may kasabay na lagutok ng nababaling mga buto. Ang dugo ang scalpel ay nakatusok pa rin sa kanyang dibdib, habang ang kanyang leeg ay nakalaylay sa isang tabi. Lawrence, patawad. Plastik lang ang lahat ng sinabi ko. Maawa ka. Sigaw ni Mason habang pilit na kinakapa ang pinto. Ngunit ang bawat hawakan niya ay nagiging tila buhay na laman na nanginginig sa ilalim ng kanyang mga palad. Biglang bumukas ang lahat ng gaming apps sa kanyang telepono ng sabay-ay. Ang mga tunog ng digmaan, putukan at hiyawan sa laro ay naging totoong boses ng mga taong pinagkwentuhan niya ng masama tungkol kay Lawrence. Ang bawat salita ng panimira ay bumalik sa kanya bilang mga matatalim na karayom na tila tumutusok sa kanyang balat. Hinawakan ni Lawrence ang mukha ni Mason. Ang malamig at duguang mga daliri nito ay bumaon sa kanyang mga pisingi. Sabi mo ay mayabang ako dahil marami akong alam sa teknolohiya? Halika, ipakikita ko sa iyo ang huling app na madu-download mo. Isang hindi nakikitang puwersa ang nagpilit kay Mason na lunukin ang kanyang sariling cellphone. Mararamdaman niya ang matalim na kanto ng device na gumagasgas sa kanyang lalamunan habang ang kuryente nito ay nanunuot sa kanyang dila. Kasabay nito, ang anino ni Lawrence ay nagsimulang pumasok sa loob ng kanyang bahagyang paningin, hanggang sa ang tanging makita ni Mason ay ang duguang muka ng doktor na may nanlilisik na mga puting mata. Ang boses mo ang naging sandata mo, kaya ang boses mo rin ang tatapos sa iyo. Bulong ni Lawrence habang isinasaksak ang kanyang multong scalpel sa lalamunan ni Mason, saktong sa gitna ng kanyang vocal cords. Dugo ang lumabas sa bibig ni Mason sa halip na sigaw. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, sadyang pinatitibok ni Dr. Lawrence hanggang sa hindi na kayanin ng kanyang mga ugat. Sa isang huling matinding pintig, ang puso ni Mason ay sumabog sa loob ng kanyang dibdib, ang parehong organo na pilit niyang dinumihan ng inggit. Kinabukasan, natagpuan si Mason na nakasubsob sa kanyang kama. Hawak pa rin ang kanyang cellphone na nakabaon sa loob ng kanyang lalamunan. Ang kanyang muka ay nananatiling nakapinta ang isang matinding hilakbot, at sa screen ng kanyang phone na puno ng dugo, may nakasulat na mensahe. Game over, Mason. Permanently banned.